Incorporate DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ngayon. Ngayon pong umaga, tayo ay naririto sa programang Biyaya sa Pagkaaga, 91.9 BBS FM. So sa umaga pong ito, ako po ay si Claire Barredo, miyembro ng isang simbahan sa Villa Grande Baptist Church. Narito po ako ngayon para maghatid sa inyo ng mensahe ngayong umaga patungkol sa salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, ang ating tatalakayin ay pinamagatang uri ng pamumuhay na gumagalang sa Diyos. So ngayon po, basahin po natin ang ating salita ng Diyos na nagmumula sa Deuteronomio Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 13 at basahin din po natin yung versikulo 20 hanggang 21. So basahin po natin verse 12, Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Verse 20, magkaroon kayo ng takot kay Yahweh, siya lang ang inyong sambahin, huwag kayong hihiwalay sa kanya, at sa pangalan lamang niya, kayo'y manumpa. Siya lamang ang dapat ninyong purihin. Siya ang inyong Diyos, ang gumagawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na iyong nasaksihan. So, tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa programang ito na iyong ibinigay, na kami, Panginoon, ay malaya na makapagpahayag ng iyong salita. At malaya din, Panginoon, ang mga gising na ngayong umaga na mga tagapakinig, Panginoon. Nawa, ikaw po, Panginoon, ay aming makita, ikaw, Panginoon, ay aming makilala, at sa panibagong katotohanan, Panginoon, na aming matutunghayan ngayon na nagmumula sa iyong salita, nawa, magdaan ito or maging silbi ito, Panginoon, para mas lalo ka naming kilalanin at mahalin. Salamat, Panginoon, ito po ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tanging tagapagligtas. Amen. So, bago po ako, or bago po natin suriin yung teksto natin ngayon, sa mga tagapakinig po ngayon, nais ko po sana na mag-isip muna kayo ng bagay na nagawa mo na or nagawa nyo na sa tingin nyo po ay nabigyan nyo ng paggalang ang Diyos. So, isipin po natin sa ating buhay kung meron na ba? Meron na ba? Or kung wala pa, kung sa tingin mo ay wala pa, ito yung pagkakataon para malaman mo kung papaano ka mamumuhay at kung papaano ka kikilos ng may paggalang sa Diyos. So, dito po sa ating konteksto, sa tekstong ito, ang nagsasalita po dito ay si Moses, at ang kausap niya po ay ang bayang Israel. Kung titignan po natin sa verse 12 pa lang, si Moses siya ay nagsalita ng patanong sa mga Israel, or sa mga Israelita. Sabi po diyan ni Moses sa verse 12, sabi niya, bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh para sa inyo? At sa kasunod po nito, siya din ay sumagot kung ano nga ba ang nais ni Yahweh. Sabi dito, bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? At idinugtong niya po ang gusto lang naman niya ay igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. So malinaw po na sinabi dito na ang gusto lamang ng Diyos ay igalang natin siya. Igalang ninyo siya. Yun yung sabi. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. So meron pong
nagpangako ang Diyos, sa kanila, sa bawat nais ng Diyos. Yun yung gusto ng Diyos sa mga tao, na siya ay ibigin, mahalin, sundin, kumbaga magkaroon ng respeto tayo sa Panginoong Diyos. So, unang bagay po na uri ng pamumuhay na maaari nating gawin or na makikita natin sa kontekstong ito ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos. So malinaw naman po na sinabi diyan sa verse 12, yung takot po na pagkakaroon na meron kang respeto. Kumbaga pag sinabi kasing takot, parang iba yung interpretasyon natin kung minsan, pero yung sinasabi po dito na magkaroon tayo ng takot sa Diyos, dapat meron tayong pagrespeto sa Diyos. Na alam mo na dapat igalang ang Diyos dahil siya ay banal. Siya ay makapangyarihan, siya ay galit sa kasalanan. Halimbawa po ng kasalanan na ayaw ng Diyos na binabanggit sa Deuteronomy, chapter 12 lang po, usog lang tayo ng isang chapter sa verse 31. Sabi diyan, igalang mo ang iyong Diyos sapagkat siya ay banal. So malinaw na sinabi na kailangan nating igalang, magkaroon tayo ng takot o respeto sa Diyos sapagkat siya ay banal. Hindi po siya katulad natin ng mga tao na ordinaryo lamang. Siya po ay Diyos na makapangyarihan. At kung babasahin din po natin, mayroon din sa Josue, chapter 2 verse 19, sabi din diyan, si Yahweh ay isang Diyos na banal. At siya'y mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. So ang Diyos, siya ay hindi niya gusto na tayo ay magpatuloy sa kasalanan. So isang uri ng pamumuhay na mayroong paggalang sa Diyos or nakalulugod sa Kanya ay magkaroon ka ng takot sa Diyos. So sa madaling salita, magkaroon ka ng takot sa Diyos na mayroong pagkagalit sa kasalanan. Mayroon kang respeto sa Kanya at gawin mo kung ano ang makabubuti. So yun po yung ipinapaliwanag dito na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Na huwag tayong mamuhay sa kasalanan, huwag tayong magpaalipin sa kasalanan. Tayo ay mahalin natin ang Diyos. Sapagkat siya ay banal, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, at siya ay karapat-dapat, para po sa ating paggalang. So ikalawang uri po ng pamumuhay na maaari nating gawin. Lumakad ka ng may pagsunod sa Diyos. Lumakad ka ng may pagsunod sa Diyos. Papaano ka ba lalakad na mayroong pagsunod sa Diyos? So malinaw po na sinabi diyan sa verse 12, kung babasahin po ulit natin, ito yung sabi diyan, bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, ito yung gusto ng Diyos, igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. So ito yung verse na ito ay nagpapahayag kung paano tayo mamumuhay at kikilos ng may paggalang sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa hindi lang piling oras, kundi sabi diyan sa lahat ng bagay at pagkakataon. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yun yung sabi dito. Pero ano nga ba yung dapat nating sundin na utos ng Diyos? Ano yung kailangan nating mga lakaran? Para magkaroon tayo ng pamumuhay na mayroong paggalang sa Diyos. Sabi po diyan nabanggit, ibigin siya. Mahalin kung sino ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos, siya ay nasa langit. At nakikita niya tayo na alam niya kung ano yung ating mga ginagawa. Sabi, ibigin siya at sabi din diyan, paglingkuran siya. Hindi lang siya basta paglingkuran na, ay okay na tong ganitong bagay, ngunit sabi po diyan, ng buong puso at kaluluwa. Ibigin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Kasi, kung iisipin po natin, karapat dapat siya ng ating buong lakas, ng ating buong oras, kasi siya
unang-una, siya yung umibig sa atin. Ano po? At ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po? At ikaw na nakikinig, ano po? Kung ikaw nais mo na ibigin or maglingkod, mamuhay simula ngayon nang mayroong paggalang sa Diyos, umpisahan mo muna sa paghingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Aminin mo na ikaw ay mayroong kasalanan, ikaw ay hindi karapat-dapat patawarin ng Diyos. Ngunit meron siyang biyaya na pinagkaloob sa bawat tao na sasampalataya at sa bawat tao na tatalikod sa kanilang kasalanan. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng panalangin, at manampalataya ka sa Kanya. So, una, na nakita natin na magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ikalawa, lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. So, ikatatlo, ang pwede po nating gawin na mayroong paggalang sa Diyos na pamumuhay, sundin mo ang kanyang mga utos. Ikaw ay sumunod. Hindi lang basta sasabihin mo na, ay mahal ko ang Diyos, pero hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga utos. So parang questionable kasi sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Malinaw yun na sinabi kasi ang pagsunod natin sa utos ng Diyos, ito ay magiging patotoo na minamahal natin ang Diyos or ginagalang natin siya. Sabi nga sa mga awit, chapter 19, verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Malinaw na sinabi. Kaya, kung ikaw, gusto mo magkaroon ng kapayapaan, ikaw gusto mong sumunod sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isip ng gustong pag-unawa. So ito ay malinaw na salita ng Diyos. Kung ikaw lamang ay lalapit sa Kanya, kung gusto mo ng kapahingahan, gusto mo ng kapayapaan, gusto mong mamuhay na mayroong paggalang sa Diyos, sundin mo ang Kanyang mga utos. Paano mo malalaman ang Kanyang mga utos? Ikaw ay magbasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, nandiyan. Kung ano yung kalooban ng Diyos, kung gusto mo talagang sundin. At sa umagang ito, yung tatlong nabanggit na pamumuhay, gusto ko lamang pong bigyan ng linaw. Kung ikaw ay magkakaroon ng takot sa Diyos, na kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, or siya ay iyong iibigin ng buong puso, at kung ikaw ay susunod sa kanyang mga utos, ito pong mga bagay na ito ay hindi po kaparaanan ng kaligtasan. Kahit sundin mo po ito, actually, imposible naman na masunod mo ito kung wala kang pananampalataya sa Diyos. So, itong tatlong bagay na ito ay hindi mo siya magagawa kung ikaw ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. So, una, aminin mo muna na ikaw ay mayroong kasalanan. At isang paglilinaw din po, ang pagsunod sa mga utos or sa mga kautusan ng Diyos, ay hindi sa atin nga makakapagligtas or hindi ito makakapag-alis ng ating mga kasalanan. Kagaya ng 10 utos, kung ito po ay pamilyar sa inyo. Kung gagawin natin itong lahat, actually, kung aasa tayo sa pagsunod sa utos, sa mga utos ng Diyos na tayo ay maligtas, paggawa ng mabuti, magsisimba lang daw para mabawasan yung kasalanan. Actually, itong mga bagay po na ito, actually, nagdaan yung Holy Week, maraming mga taong nag-alay lakad, maraming taong nagpenitensya, pero itong mga kaparaanan pong ito ay hindi ito kaparaanan para tayo ay maligtas. So, sabi nga, kung aasa tayo sa pagsunod sa utos upang maligtas or sa mga gawa ng tao para maligtas, tayo po ay
nasa ilalim pa rin ng sumpa or ng galit ng Diyos. Dahil sino man ang patuloy na kasi sino naman po ang patuloy na makapagsusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos? Sa lahat ng oras, kaya mo bang gawin ang lahat ng kanyang utos? Kung ito yung kaparaanan para maalis yung ating kasalanan. So, hindi. Kasi tayo mismo ay naandito pa sa lupa, tayo ay mga tao lamang. Laging nagkakamali. At yun po yung hinahanap-hanap ng ating laman, na tayo ay gumawa ng kasalanan. So, at sabi nga, walang sino man ang patuloy na makasusunod sa lahat ng sinabi ng kautusan. So, pala ito? Wag na lang tayong gumawa, wag na lang nating itry na sundin yung kautusan ng Panginoong Diyos. So, hindi po, mali pong kaisipan yung ganoong responde. So, kung nais mo na mapagbigyan ng paggalang ang Diyos, ikaw ay gagawa, at gagawin mo kung ano yung kanyang mga utos. Pero, merong isang mahalagang bagay, na gusto kong i-emphasize din, yung patungkol sa kautusan na ibinigay ng Diyos. Na ito daw ay isang katulad ng isang salamin, na kapag tayo daw ay tumingin sa salamin, ipinapakita nito ang dumi. Merong dumi na ipinapakita sa ating mukha. Or kung ano man ang ayos or itsura ng ating mukha kapag tayo ay tumingin sa salamin. Ito ay ating makikita. Ngunit ang salamin, ay hindi nito maaayos ang ating mukha. Or hindi ito makakapaglinis or hindi niya maaalis. Wala siyang kakayahang alisin ang ating mga dumi. Gayon din, ipinapakita ng mga kautusan ang ating kasalanan. Na tayo ay mayroong dapat hindi gawin na sabi ng Diyos. At ang pangangailangan natin para sa tanging tagapagligtas. So ito yung ipinapakita ng kautusan. Na siya'y tanging tagapagligtas, na siya ay ginawa niya ang kabayaran sa kasalanan sa kanyang pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Isang beses lamang po ito naganap. Hindi po taon-taon namamatay si Jesus. So kung babasahin po natin, ayon sa Roma chapter 3, verse 24 to 26. Hayaan niyo po nabasahin ko. Sabi po dito, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, walang bayad, iminigay niya sila at itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Sabi dito sa verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtitimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita na ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. So yung mga tao na nananampalataya sa Panginoong Diyos, ganoong uri ang meron kadapat na pamumuhay, nananampalataya sa Diyos na merong paggalang or nais mong sundin sa Kanya. So, kung kaya't yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, ang ibigin siya, yung sundin yung Kanya mga utos, ito ay magagawa mo lamang, kung ikaw ay merong pananampalataya kay Jesus. At nais ko pong magtapos sa isang katanungan. So, kanina po nagtanong ako kung meron ka na bang bagay na nagawa na sa tingin mo ay nabibigyan mo ng paggalang ang Panginoong Diyos. Nakita na so kung gusto mo, sa napakinggan mo ngayon, kung gusto mong simula ngayon, mamuhay ka na mayroong paggalang sa Diyos,
anong uri ng pamumuhay ang dapat meron ka? Ano? So, uri ng dapat na pamumuhay na meron ka, dapat ikaw ay tumalikod sa iyong kasalanan at ikaw ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ano? Magkaroon ka ng takot, sundin mo ang kanyang mga utos. Ano po? At ibigin siya ng buong puso at kaluluwa. Ano po? Buong lakas. Yun yung sabi dyan. Ano? Paglingkuran siya at unahin siya. Ano po? So, tayo po ngayon ay manalangin. Ano po? Ay, sige. So, bago po tayo pala ay manalangin, sige, nais ko pa pong magdagdag ng mga karagdagang impormasyon patungkol sa pamumuhay na mayroong paggalang sa Diyos. Ano po? So, kung nais mo sa mga oras na ito, ikaw ay aakala, or nagnanais na sumunod sa utos ng Diyos, so basahin mo ang kanyang salita. Ano po? Manalangin ka, wag kang mag-alangan, Sabi nga ng Panginoong Hesus, manalangin ka ng mas mabuti na ang manalangin ka sa loob ng iyong kwarto at isara mo ang pinto at hayaan mong ang Panginoong Diyos or ang Ama iyong nasa langit ang siyang makakita lamang ng iyong ginagawa. Ano po? So, malinaw na sinabi na ito din ay isang bunga ng pananampalataya. Ano po? Kasi pag sinabing ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ikaw ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ano po? Kasi kung lilibutin po natin ang mga tao, magbabahay-bahay, kahit saan po tayo pumuntang lugar, magtatanong tayo sa mga tao, meron ka bang pananampalataya sa Diyos? Ako noong una, ganoon yung ganoon yung kaisipan ko. Sabi ko, ano nga ba yung totoong pananampalataya? Kasi halos lahat ng tao nagsasabi talaga na sila ay mayroong pananampalataya sa Diyos. So, ganoon yung katanungan ko, ano ba yung totoong pananampalataya? So, sabi ng Biblia, sa Santiago, yung buhay na pananampalataya, ito ay nagbubunga. Mayroon siyang resultang nakikita. Na hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan, ikaw ay gumagawa ng mabuti. At hindi ka natutuwa talaga sa kasalanan. Dahil nga kilala mo ang Diyos na siya ay galit sa kasalanan. At ang lahat ng mga nagpapatuloy sa kasalanan at ang mga ayaw manampalataya sa Diyos ay mayroong kahatulan. Sabi nga sa Roma 6:23, sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, malinaw na sinabi na kung ikaw ay patuloy sa pagkakasala, ikaw ay mayroon sa iyong nakaambang kaparusahan. Mayroong kamatayan sa iyong darating. At ngayon, ikaw ay patay sa espiritu. Kaya ayaw mo maglingkod sa Diyos kasi ikaw ay patuloy na namumuhay sa kasalanan. Pero napakaganda ng biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos, nasabi diyan sa verse 23 din, kasunod. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos. Biyaya pa din ng Diyos. Yung kaligtasan natin na maaaring matamo. Biyaya ng Diyos na walang bayad. Ito ay libre. Kumbaga, ito po ay regalo ng Diyos para sa atin. Kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Doon sa pamumuhay na makasalanan, ikaw ay mayroong kabayaran, mayroong kamatayan doon. Ngunit kung ikaw naman ay nakay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi lang basta buhay, kundi ito ay buhay magpakailanman or walang hanggang buhay. Ngunit ito ay makakamtan mo lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So nawa
itong mensaheng ito ay meron kayong nakuha, na maaaring yung gawin or umpisahan sa inyong pamumuhay simula ngayon. So, sige, tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong harapan ng merong pagpapakumbaba, Panginoon. Panginoon, nais po namin na mamuhay kami na mayroong paggalang sa Diyos. Ngunit, Panginoon, hindi namin alam kung papaano. Pero salamat dahil sa iyong salita, ito ay meron kaming nalaman, meron kami, Panginoong, malalaman pa kung ito ay aming babasahin, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pamumuhay araw-araw ng mayroong paggalang sa Diyos, Panginoon, na mayroong paggalang sa iyo sapagkat ikaw ay karapat-dapat na igalang, ikaw ay karapat-dapat na sambahin, papurihan, ikaw ay karapat-dapat paglingkuran, Panginoon. Ibigin namin ikaw ng buong puso, tapat, Panginoon, na walang pag-aalinlangan, Panginoon. At ikaw lamang ay isang Diyos na naglalang ng lahat ng bagay, Panginoon. At karapat-dapat ka sapagkat ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, na hindi kami deserve. Hindi namin ito karapat-dapat tanggapin na kapatawaran. Ngunit ito ay ibinigay mo sa amin. Sabi mo nga sa iyong salita, sabi mo nga na kung kami, Panginoon, ay lalapit, ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw, Panginoon, ay mayroong pangako na patatawarin at lilinisin mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat, Panginoon. Nawa mamuhay kami na mayroong paggalang sa iyo. Salamat, ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago po ako umalis dito, nais ko lamang pong pasalamatan ang mga sponsors, na para magkaroon ng programang ganito kay Ma'am Lalaine Villapuerte at sa maagang technician natin ngayon na nag-ooperate dito ngayon, si Kuya Ariel. So salamat po sa mga tagapakinig. Nawa meron po kayong nakuha. So salamat at magandang umaga po sa bawat isa.